Magandang araw. Nung nakaraan natin, ang tinalakay ko sa inyo ay ang mensahe at ang pag-unawa sa epiko ni Gilgamesh. Ngayong araw na to, tatalakayin ko sa inyo ang panandang pandiskurso. Tutuklasin natin ang mga salita o lipon ng salita na nag-uugnay sa mga pangungusap o bahagi ng teksto na nagbibigay linaw at nag-uugnay ng mga ideya sa isang diskurso. Gagamitin natin ang epiko ni Gilgamesh bilang pangunahing halimbawa upang maunawaan ang iba't ibang uri ng panandang pandiskurso at kung paano ito ginagamit sa praktikal na paraan. Tara, samahan niyo ako. Panandang Pandiskurso mula sa Aralin 1.4, Filipino 10. Ang panandang pandiskurso ay mga salita o grupo ng salita na nag-uugnay sa mga salita, pangungusap o bahagi ng teksto. Mahalaga ang mga ito dahil nagbibigay ito ng linaw at ugnayan ng mga idea sa isang diskurso. Halimbawa nito ay salaysay, teksto o anumang pahayag. Ang mga panandang pandiskurso ay maaaring magpakita ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o magbigay impormasyon tungkol sa pagkakabuo ng diskurso. Karaniwan, ito ay kinakatawan ng mga pangugnay, panghalip at iba pang bahagi ng pananalita. Mga uri ng panandang pandiskurso. Una na rito ay mga panandang naguhudyat ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang mga panandang ito ay ginagamit para ipakita ang kronolohikal na ayos o pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Mahalaga ito sa mga salaysay, tulad ng epiko upang masundan ng mambabasa o tagapakinig ang daloy ng kwento. Ito ay sa pagsisimula, sa gitna, sa pagwawakas. Sa pagsisimula, ito ang mga salitang ginagamit sa simula ng isang serye ng pangyayari. Halimbawa, una sa umpisa, noong una, unang-una. Paano gagamitin? Una, nagalit ang mga Diyos kay Gilgamesh. Sa gitna. Ito ang mga salitang ginagamit para ipakita ang kasunod na pangyayari matapos ang simula o sa loob ng daloy ng kwento. Halimbawa, ikalawa, ikatlo, sumunod, pagkatapos. Paano naman ito gagamitin? Pagkatapos, nagkasakit si Enkidu. Sa pagwawakas. Ito ang mga salitang ginagamit para tapusin ang isang serye ng pangyayari o ang buong salaysay. Halimbawa, sa dakong huli, sa wakas. Paano naman ito ginagamit? Sa wakas, namatay si Enkidu. Ang ikalawang panandang pandiskurso ay mga panandang naguhudyat ang paraan ng pagkakabuo ng diskurso. Ang mga panandang ito naman ay ginagamit para magbigay ng lohikal na ugnayan o estrukturo sa mga ideya sa loob ng isang diskurso. Hindi lang ito sa pagkakasunod-sunod ng oras kundi sa kung paano magkakaugnay ang mga kaisipan. Una na rito ay ang pagbabagong lahad. Ginagamit para muling ipahayag ang isang idea sa ibang salita o para magbigay ng alternatibong pananaw. Halimbawa, sa ibang salita, sa kabilang dako, sa madaling sabi, sa ibang pagpapahayag kung iisipin. Halimbawa, sa kabilang dako, pinatay nila si Humbaba. Pinatag nila ang kagubatan pati ang pagtangkang siraan ng Diyosang si Star ay kanilang ginawa. Ang sa kabilang dako ay maaaring nagpapakita ng ibang aspeto o kaganapan mula sa una nang nabanggit. Letter B, pagtitiyak o pagpapasidhi. Ginagamit para bigyang diin o patunayan ang isang pahayag. Halimbawa, siyang tunay, tulad ng sumusunod sa kanila, walang duda. Sa halimbawang ito, walang dudang naging matalik na magkaibigan sina Gilgamesh at Enkidu. Malinaw na nagpapahiwatig ng katiyakan mula sa pagtitiyak na walang duda. Paghahalimbawa, halimbawa, halimbawa na ilalarawan,
ito sa pamamagitan ng isang magandang halimbawa nito ay gaya ng tulad ng. Sa halimbawang ito, iba't ibang pakikipagsapalaran ang ginawa ni Gilgamesh at Enkidu gaya ng pagpatag sa kagubatan, pagpaslang sa halimaw at pag-api sa toro ng Diyosa. Ang gaya ng ay nagpapakita ng mga konkretong pakikipagsapalaran. Letter D ay paglalahad. Ginagamit para ibuod o tapusin ang isang talakayan sa isang pangkalahatang pahayag. Halimbawa, bilang paglalahad, bilang paglalahat, bilang pagtatapos sa kabuuan sa lahat ng mga ito. Sa halimbawang ito, sa kabuuan, lubos na naginagpis si Gilgamesh sa sinapit ng buhay ni Enkidu. Kaya naman, ipinagluksa niya ito ng husto. Binubuod ang damdamin ni Gilgamesh. Pagbibigay focus. Ginagamit para ituon ang atensyon sa isang partikular na bahagi o idea. Halimbawa, bigyang pansinin ang, tungkol sa. Sa halimbawang ito, hindi sana siya maparurusahan kung hindi niya inako ang tungkol sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Ang tungkol sa ay nagbibigay focus sa kasalanan. Pagpupuno o pagdaragdag. Ginagamit para magdagdag ng impormasyon o idea. Halimbawa, muli, kasunod, din, rin, at saka pati. Sa halimbawang ito, sina Gilgamesh at Enkidu ay magkaibigan. Sa pangungusap na ito, hindi direktang ginamit ang pati para magdagdag sa idea. Sa halip, ang at ay ginamit upang pagsamahin ang dalawang pangalan. Ang pati ay magagamit sa ganitong paraan. Pati ang mga Diyos ay nagagalit sa kanila. Letter G, pagbubukod o paghihiwalay. Ginagamit para ibukod o hiwalay ang isang idea o konsepto mula sa iba. Halimbawa, maliban, bukod kay, huwag lang, bukod sa. Sa halimbawang ito, lahat na yata ng katangian ay taglay ni Gilgamesh maliban sa pagiging abusado sa kapangyarihan. Ang maliban sa ay nagbubukod ng isang katangian. H. Nagsasaad ng kinalabasan o kinahinatnan. Ginagamit para ipakita ang resulta, epekto o bunga ng isang naunang pangyayari o sitwasyon. Ipinapakita nito ang kaugnayan ng sanhi at bunga sa loob ng diskurso. Halimbawa, tuloy, bunga nito, kaya naman, kung kaya, kaya nga. Pangungusap. Hindi kasi siya nag-ingat, tuloy nahuli siya. Ang hindi pag-iingat ang sanhi, ang pagkahuli ang bunga. Nagkasala sina Gilgamesh at Enkidu sa mga Diyos. Kaya naman pinarusahan si Enkidu ng matinding karamdaman. Nagsasaad ng kondisyon o pasubali. Ginagamit para magpakita ng kondisyon o pangyayaring kailangan mangyari bago maganap ang isa pang pangyayari. Halimbawa, kapag sakali kung. Halimbawa, ang pangungusap ay, sasang-ayon ako sa pakiusap niya kapag napatunayan kong tapat siya. Ang pagpapatunay ng katapatan ang kondisyon para sa pagsang-ayon. Isa pa ay, kung hindi sila lumabag sa utos ng Diyos, hindi sana mamamatay si Enkidu. Ang panandang pandiskurso ay mga pananda na mahalaga para sa kohesyon at lohika ng isang teksto. Sa paggamit nito, nagiging mas malinaw ang ugnayan ng mga idea at mas madaling maintindihan ng mambabasa ang daloy ng diskurso. Yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Diyos.